mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Sa biglaang paglitaw ni Zaldico na halatang orchestrated at tila kasunod na kabanata sa misteryosong pagsulpot at biglaang pagkawala ni Orly Gutesa, Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. ang kilalang surprise witness ni Rodante Marcoleta sa Senado. Gutesa, asan na daw po siya? Sir, sorry. For ongoing proceedings. Mukhang nag-iba ang ihip ng hangin sa mga DDS na sunod-sunuran sa script ng kanilang mga puon at political overlords. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Samantala, ang mga nasa gitna, ang general public na para na ring political spectators, tila naaliw sa mga kaganapang parang real-life teleserye, pero marami pa rin ang litong-lito. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ba ang nagmamanipula? Dahil dito, mahalaga nating balikan ang paalala ni Pasig Mayor Vico Sotto. Mag-ingat, maging mapanuri at huwag basta-basta naniniwala sa nakikita sa social media. Ang disinformation, lalo na sa mga panahong ganito, mabilis kumalat at mas mabilis tayong maligaw kung hindi tayo mag-iingat. Like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon totoo. Pero hindi tayo they have to present evidence, of course, and I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. We have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair.